Wala na. Wala na. The majority is questioning the quality of witnesses presented. Jessica Alfaro being an NBI agent and not really an eyewitness. In all, there is reasonable and lingering doubt on the guilt of the accused. We not only wished, but we had faith. We had faith not in man, but in God. Papabigat po. Kami pinapapasal mo sa akin. Isa sa pinakamalagim at pinakakontrobersyal na kaso noong dekada 90, ang karumal-dumal na pagpatay sa mag-iinang Visconde, tinaguriang Visconde Massacre. June 30, 1991, natagpo ang walang buhay sina Estrelita na nagtamo ng 13 saksak, anak na si Carmela na may 18 saksak at ang punsong si Jennifer na nagtamo ng 19 na saksak. Ang mahabang pakikipagbuno sa kaso, sinundan at inabangan ng publiko. October 1991 nang arestuhin ang 6 na miyembro ng Akyat Bahay Gang bilang suspect sa massacre. Pero noong March 1992, dinismiss ang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. June 1993 naman nang mahuli ang ikalawang pangkat ng mga suspect. Pero agad din silang pinakawalan dahil pa rin sa kakulangan ng ebidensya. 4 na taon matapos ang karumal-dumal na krimen, June 1995, lumitaw si Jessica Alfaro, ang binansagang star witness ng kaso. Agad itinuro ni Alfaro ang mga taong may kinalaman umano sa krimen. Hubert and Carmela has this parang communication from eye to eye. Kinabibilangan ito ni na Hubert Webb, anak ng dating senador na si Freddie Webb, Antonio Tony Boy Lejano, anak ng aktres na si Pinky De Leon, Michael Gatchalian, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, Pike Fernandez at Joey Fillard. Lahat galing sa prominenteng pamilya. Kinasuhan ng rape with homicide ang mga akusado at agad ikinulong. January 1996, hiningi ng panig ng depensa na ipawalang bisa ang mga testimonya ni Alfaro. Magkasalungat daw ang mga pahayag nito sa dalawang sinumpaang affidavit. This incident happened on June 30. 16 days naman check-in natin. Naglabas din ng mga saksi ang company web na nagsasabing nasa Amerika ito ng mga panahong nangyari ang krimen. Sa kabila nito, January 2000, makalipas ang halos isang dekada, this court hereby finds all the principal accused guilty beyond reasonable doubt of the crime of rape with homicide. Guilty ang naging hatol ng Parañaque Regional Trial Court. Kalakip ang parusang habang buhay na pagkakabilanggo sa pangunahing akusado at 11 taon namang pagkakakulong sa dating pulis na si Gerardo Biong bilang accessory of the crime dahil sa pagsunog sa ilang mahahalagang ebidensya. Inapila ang desisyon sa Court of Appeals, pero 2005 nang katigan ng korte ang naunang desisyon. Hanggang sa iakyat ang desisyon sa Korte Suprema, Abril ngayong taon. Hiniling ng kampo ni Webb na magsagawa ng DNA testing sa semen sample na nakuha sa katawan ng biktima. We already wanted the DNA because yung DNA will prove that he has nothing to do with the crime. Tataka ko sa ating Supreme Court kung bakit nabigyan ng pahintulot na ma-reopen yung case. Kauna-una ang kaso kung saan nabuksan ang kaso ng dahilan lamang sa ganitong petition. Lalong uminit ang kaso nang napabalitang nawawala ang semen sample. Mas maganda siguro tanungin din ninyo ang prosecution kung na-offer nila as evidence yung yung specimen. Kasi wala akong matandaan yung mga iba kong kasamahan, tinanong ko rin, wala din daw silang matandaan. Habang hinihintay ang desisyon, napalaya naman si Biong noong nakaraang buwan matapos nitong makumpleto ang sentensya.
Ngayong araw, ibinaba ng Korte Suprema ang pinakahihintay na desisyon sa huling gulong ng laban sa kaso. In all, there is reasonable and lingering doubt on the guilt of the accused. Napawalang sala si Hubert Webb at ang 6 pang mga akusado. Finally, yung bata na walang kasalanan ay mapapalaya na. Kaagad ding nagbigay ng pahayag si Hubert Webb pagkalabas ng bilangguan. 15 taon namin tinanggap. Kaya talaga nagpapasalamat kami na lumabas sila ng katotohanan. Napatawad ko sila kasi problema nila yun sa kanya, hindi ko na problema yun. Sila naman ang haharap din. Lahat tayo may husga sa atin. Lahat yun haharapin natin. Kung sa mga tao na iniisip ay ako'y may kasalanan talaga dito, isa hong dasal lang hiningi ko na yung may kasalanan parusahan. Pero para sa ama nito, hindi na maibabalik ang mga panahong nasayang habang pinagdusahan daw nito ang kasalanang hindi naman niya ginawa. Yung pinagdaanan ng anak ko, I hope nobody will go through this experience. This is a travesty of justice, no? Pero kung ang pamilya Webb tila nabunutan na ng tinik, si Mang Lauro Visconde halos sumabog ang puso matapos marinig ang desisyon ng Korte Suprema. Sana yung mga wish na magsiboto yan para ma-acquit. Huwag patulungin ng Panginoon Diyos para ewan ko kung may mga konsensya wish nito. Ewan ko. Tila na uwi raw sa wala ang halos 2 dekadang pakikipaglaban para sa hustisya. May tiwala pa po ba kayo sa Ala na. Ngayon nga gusto kong tanong ng taong bayan na kung sila ba meron pa tiwala sa ating justice system sa kabila ng mga pangyayari. Kasi I know that they're all supporting this case at least to find out the real truth. Ayon kay Raquel Di Malanta, isang human rights lawyer, sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema parehong naagrabyado ang magkabilang panig. Parehong partido ay naagrabyado dito. Si Lauro Visconde, ang kanyang pamilya. Ang mga akusado din ay naagrabyado sapagkat 15 taon ang ninakaw mula sa kanilang buhay. Hindi din daw sana humantong sa ganito katagal ang kaso kung naging maingat at wasto ang pag-iimbestiga ng mga otoridad. Ang ating mga tagapagpatupad ng batas na dapat ay siyang nangangalaga sa ating kapakanan, kagalingan, katahimikan, ay siyang gumawa ng mga paraan upang mabigo ang katarungan. Bakit? Sila ay nag-present daw ng, at ito ay ayon sa Korte Suprema, ng isang witness na hindi kapani-paniwala. Ayon naman sa dating NBI Director na si Efimaco Velasco, tila minadali ang investigasyon ng humawak ng kaso kaya naging ganito ang desisyon ng Korte Suprema. Minsan minamadali natin, just to write it finish. Manyari masyado ang demand dito, pag hindi mo nagawa dito, you will be, there will be a persistent inquiry, questions on the capability of the agency. Pero ang mas nakakagulat, tila kaunti na lang ang tsansa ni Mang Lauro Visconde para mahanap ang tunay na may sala. Ayon kasi sa Revised Penal Code, may prescriptive period lang ang mga kaso para mahanap ang mga akusado. Ito ang panahon na maaaring magsampa ng kaso kapag nadiskubre ng isang krimen ay naganap. At kapag lumampas na ang prescriptive period na ito, ay hindi na maaaring pang magsampa ng kaso. Sa kaso ng Visconde, kapag umabot na sa 20 taon, ay hindi na maaaring magsampa ng kaso. Sa susunod na taon ay eksaktong 2 dekada na ang kaso ng pagpatay sa Visconde. This is a challenge. It's a challenge to them na ipursige ang kaso, na merong hustisya makakamit ang isang tao. The majority is questioning the quality of witnesses. Sa kaso ng Visconde Massacre, 2 panig ang humihingi ng katarungan. Nakalulungkot lang isipin na sa gitna ng banggaang ito, marami ang nagdurusa at nasasayang ang buhay. Nakamit man ng isang panig ang para sa kanila ay hustisya. May ilan na patuloy naghihirap dahil sa anila'y kawalan ng hustisya sa bansa. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Pop, ballads, and a little bit of